Alam niyo ba, tuwing class namin, yung student ko na may special needs, pagkapasok niya dito sa classroom, agad-agad siyang pumupunta dun sa likuran namin. Dito, sa may mat na yan, nagdo-drawing siya at nagko-color dyan na nakadapa. At first, alam mo ba, inisip ko na mali yun. Pero na-realize ko, hindi pala. Kasi minsan, batang may autism, mas natututo sila pag relaxed sila. Yan kasi yung comfort zone niya, yan dyan sa mat. Although, nagko-color siya din, kaya nagdo-drawing at ako ay nagdi-discuss doon sa harap, alam kong naa-absorb niya kasi pag tinanong ko siya, alam niya ang sagot. At hindi ako SPED teacher, kinder teacher lang po ako. Graduate in general education at yung early childhood ko ay 18 units lamang. Pero sabi ko sa sarili ko, gagawin ko pa rin yung inclusion kasi yan yung sa batas yung may karapatan silang makapag-aral. Alam mo ba, araw-araw nagre-research ako, nagta-trial and error kung ano yung pwedeng kong gawin sa kanya. Nag-experiment para matulungan siya. At sa totoo lang, di lang siya ang natututo, pati ako. Laking learning ito para sa akin as a teacher. Kasi, inclusion is not about forcing the child to fit in. It's about creating space kung saan siya comfortable for learning. Kaya kung ikaw, teacher ka, parent, kahit sino pa man, tandaan natin, the more we understand those may special need na mga bata, the more we learn empathy. At yun ang totoong education.